Sige, sasamahan lang naman pala kita eh. Pero bagong lahat, bigyan mo muna ako ng pera. Nay, nang huli tayong mag-usap, ang sabi mo hindi ka naman gugulo sa aming magkapatid at ibibigay mo ng maayos ang registration booklet. Pero wala kang tinupad sa mga napag-usapan natin. Baka nakakalimutan mo, pumirma ka ng kasunduan. Kapag hindi ka makipag-cooperate, pwede kitang sampahan ng kaso at bawiin ang perang ibinigay ko sa'yo. Galit na saad ni Camille sa kanyang nanay. Ganun ba? Sige, magsampa ka ng kaso. Ano pang ginagawa mo dito? Layas! Lakas loob na bulalas ni Zoila sa kanyang anak. Ilang beses na ba siyang nakulong? Baliwala na sa kanya kung makukulong siya o hindi. Naikuyom naman ni Camille ang kamao dahil sa galit na nararamdaman. Alam mo namang wala akong pera, Nay. 2,000 lang ang ibibigay ko sa'yo ngayon. 2,000? Nagpapatawa ka ba? Tanong ni Zoila na nakangisi. Nakikita mo bang hindi ako makapagtrabaho dahil hindi pa magaling ang pilay ko? Dapat mo ko suportahan kahit 1,000,000 o kaya naman 800,000 bilang magulang mo. Anang Zoila. Doon lang napansin ni Camille ang kamay ng kanyang nanay Zoila na nakatago sa loob ng damit nito. Bagamat napansin niyang nahihirapan ito, hindi naman siya makaramdam ng awa pa sa kanyang ina. Wala nga akong pera, Nay. 2,000 lang talaga ang pera ko dito. Nasa iyo na kung tatanggapin mo ang pera o hindi. Punyeta kang bata ka. Matagal ka na kasi hindi nakakatikim ng bugbog kaya ganyan ka umastano. Singhal ni Zoila sa anak sabay hubad ng tsinyalas na suot at akmang sasaktan si Camille. Mabilis namang nakaharang ang kapitan sa tangkang pagsugod ng babae. Ano ba, Zoila? Maghunos dili ka. Humihingi lang naman ng tulong sa iyong anak mo. Bakit kailangan mo pang hinga ng pera? Nanikit naman ang mga mata ni Zoila sa sinabing yun ng kapitan, sabay tulak sa matanda. Huwag kang makialam kung paano ko disiplinahin ang anak ko, tanda. May karapatan ako humingi ng pera dahil magulang ako. Kung hindi dahil sa akin, wala siya sa mundo. Kung ipinalaglag ko siya, lalaki ba yan ng ganyan? Walang utang na loob. Namumula na sa galit si Zoila kaya alam ni Camille na walang patutunguhan kung makikipag-usap pa siya sa kanyang ina. Pera lang ang gusto nito pero wala siyang ganong kalaking halaga. Ang huling pera na naipon niya ay pinambayad niya kay Sergio. Pero dahil hindi naman ito tinanggap ay tinabi na niya na muna. Nilapitan ni Camille ang kapitan at saka inakay. Umalis na tayo, Kap. Kunot noon namang tumingin kay Camille ang lalaki. Pero paano ang registration booklet mo, iha? Nag-aalalang tanong ng kapitan. Bahagyang ngumiti si Camille sa kaharap ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, kukuha na lang po ako ng abogado. Ayaw nang makipagkompromiso ni Camille sa kanyang nanay. Kilalang kilala niya ito. Sa oras na pumayag ka sa gusto nito, ay sasagarin ka nito hanggang sa wala na siyang mapakinabangan. Nang mapansin naman ni Zoila na paalis na si Camille, ay bigla niya itong tinatawag. Bigyan mo ko ng 50,000. Tutulungan kita. Hirit pa nito. 2,000, kalmadong sagot ni Camille. Sa galit ni Zoila ay gusto niya na muling sugurin ng anak pero dahil may pilay, ang kabilang braso kaya hindi niya ito maigalaw ng maayos. Wala na ang 1,000,000 ibinigay ng kanyang anak dahil matagal na niya itong naipatalo sa sugal at nalustay sa kanyang bisyo. Kailangan niya ng pera ng mga oras na yon, lalo pat kating-kati na naman ang kami niyang magpunta sa sugalan sa kabilang barangay. Nagkiskisa ng mga ngipin ni Zoila dahil sa matinding galit saka sinabing, 10,000, hindi na bababa. Sandaling nag-isip si Camille sa sinabi ng kanyang nanay. Sige, payag ako pero ibibigay ko sa'yo kapag nakakuha na ako ng bagong registration booklet. Since nagpunta doon si Camille, alam niyang hinihingan siya ng pera ng kanyang nanay. Kaya't naman niyang magbigay ng 10,000 basta't matatapos din ang kanyang problema sa araw na yon. Nang sa gayon, hindi na rin siya magtagal pa sa lugar na yon. Isa pa, naisip din niyang kung hihingi siya ng tulong kay Sergio, ay isipin na naman itong niloloko lang niya ito at lalo silang hindi magkakaunawaan. Tumiimbagang si Zoila bago nagsalita. Tara na, magdala ka ng ID, Nay, paalala pa ni Camille sa kanyang ina. Masama naman ang mukha na bumalik ito sa loob ng kanilang bahay. At matapos ang ilang minuto
ay bumalik din ito dala-dala ang ID saka sumunod kay Camille na nauna na sumakay sa tricycle na service ng barangay. Hindi na sumama ang kapitan patungo sa registration office at bumaba na rin ito sa barangay hall. Si Camille at ang ina si Zoila na lang ang tanging nagtungo sa tanggapan. Naging maayos at mabilis ang proseso ng pagkuha ni Camille ng panibagong registration booklet dahil nakisama ang kanyang ina. Nang matapos ay kagad na nanghingi ng pera si Zoila at dahil walang cash na hawak si Camille, kaya naghanap pa sila ng bangkong maaring makapag-withdraw ng pera. Ngunit dahil hindi naman ganong karami ang establishment sa Tierra Nevada, kaya nahirapan si Camille na makapaghanap ng bangko. Sakay ng isang tricycle ay tinahak nila ang daan na sa tingin ni Camille ay hindi pa niya napupuntahan kahit minsan. Ito ba talaga ang daan papunta sa bangko, Nay? Kinakabahang tanong ni Camille sa kanyang ina. Ngumisi si Zoila sa tanong niya iyon, itong daan papunta sa magandang buhay na naghihintay sa'yo. Nakutuba ni Camille na tila may masamang plano na naman ang kanyang ina, kaya naman hindi siya nagdalawang isip na tumalon sa umaandar na tricycle. Nagpagulong-gulong si Camille at taramdam niyang tumamang katawan niya sa mabatong lupa. Dahil hindi inaasahan ni Zoila na tatalo ng kanyang anak, sa umaandar na tricycle ay galit niyang sinigawan ng driver at pinahinto. "Buisit, itigil mo ang tricycle!" Mabilis namang huminto ang tricycle at matapos ay tumango sa isa't isa ang dalawa saka naghiwalay ng direksyon para hulihin si Camille. Lumalabas na kasabwat ni Zoila ang driver ng tricycle na kasama nila ng mga sandaling iyon. Ramdam ni Camille ang pagsakit ng kanyang bukong-bukong na marahil ay naspray nang tumalon siya sa tricycle. Ngunit kahit na masakit ang paa ay pinilit niyang tumayo para tumakbo. Iika-ika siyang lakad-takbo sa liblib na lugar kung saan siya dinala ng kanyang ina. Subalit dahil malayong lugar na yon sa mga kabahayan at namamaga ang bukong-bukong ay hindi rin siya nakalayo. Kaagad din siyang naabutan ng kanyang ina at malakas na sinipa sa likod ng kanyang tuhod. Dahil sa lakas ng pagkakasipa ay napaluhod si Camille sa lupa kasabay ng pagguhit ng matinding sakit. Nilapitan siya ni Zoila na may nalilisik na mga mata. "Buisit kang babae ka. Kung makikinig ka sa akin ngayon at binigyan ako ng 1,000,000 o kahit 800,000, pakakawalan kita." Anong balak mong gawin?" tanong ni Camille habang nakasalampak sa lupa at baka sa magandang muka ang matinding sakit. Lumapit pa ng ilang hakbang si Zoila at nang nasa tapat na ito ni Camille ay tinapakan itong pulsuhan ng anak. "Ang totoo niyan, ayaw naman talaga sana kitang ibenta. Pero dahil baon ako sa utang, wala akong magagawa kung hindi ibenta ka." Nakangising saad ni Zoila. "Nay, ibebenta mo ulit ako?" Puno ng hinanakit at hindi makapaniwalang wika ni Camille. "Yan lang naman ang silbi mo sa akin," nakangising sagot ni Zoila, sabay kuha ng panyo ng merong gamot sa bulsa. Walang nagawa si Camille nang itakip iyon ni Zoila sa kanyang bibig at ilong. Nang masamyo ang nakakahilong amoy ay naramdaman ni Camille na unti-unti na siyang nanghihina at pinapanawan ng ulirat. "Nay, bakit ka ganyan? Nanay ba talaga kita?" tanong ni Camille na unti-unti nang nanlalabo ang mga paningin. Nang marinig yun ni Zoila, isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa maitim na labi nito. "Ni hindi nga ako magkaanak? Paanong magiging anak kita?" Matapos marinig yun ni Camille ay otomatikong pumatak ang kanyang mga luha. Nasagot na ang matagal na niyang katanungan, kaya pala ganun na lang ang trato ng kanyang ina sa kanilang magkapatid. Kaya pala. Tuluyan ang nagdilim kay Camille ang lahat at wala na siyang alam kung anong sumunod na nangyari. Ang alam lang niya ay ang sakit ng kanyang puso. Dulot na natuklasan tungkol sa tunay na rason kung bakit ganun kalupit ang kanyang ina. Nagising si Camille na nakatali ang kamay at paa habang nakasalampak sa malamig na semento. Hindi niya alam kung saan siya pero base sa itsura ng lugar at mukha itong abandonadong bahay. Tuyong-tuyong kanyang lalamunan at dry na dry ang kanyang labi. At kung tatantyahin niya at baka 2 araw na siyang nakatali lang at natutulog sa lugar na yon. Marumi na rin ang kanyang damit at bahagyang may punit subalit hindi niya matandaan kung paano niya nakuha ang mga yon. Maya-may umingit ang kahoy na pinto't pumasok doon ng isang lalaki na sa late 30s ang edad. May malaking pangangatawan, may kliyang gupit na parabang tulad sa isang sandal at mabalasik ang anyo. "Gising na palang bisita," bungad nito na makitang may malay tao na si Camille. Naglakad ito papalapit sa babae at
Pumangko sa kanyang harapan, sa kamarahang hinaplos ang kanyang pisngi. Your beauty is so rare. Kung hindi lang pinagbili ni boss na huwag kang gagalawin, baka napagsawaan na kita. Dagdag pa nito, habang mababakas ang matinding pagnanasa sa mga mata. Nahintakutan si Camille sa narinig mula sa lalaki. Kung ganun, sino naman kayang kampo ng demonyong nag-utos na gawin yun sa kanya? Bakit lagi na lang siyang inaabot ng kamalasan at lagi nakalagay ang buhay sa alanganin? Oh, I'm sorry. Nakalimutan ko may duct tape nga palang bibig mo. Natatawa pang sad nito sabay tanggal ng tape sa bibig ni Camille. Nang matanggal ay nakaramdam ng ginhawa si Camille sa kanalisik ang mga matang tinitigan ng lalaki. Walang hiya ka. Hayop ka. Sino ka ba? Bulalas niya dito. Sino ako? Nakangising sagot naman ito sabay turo sa sarili. Makikilala mo rin ako, baby. Anang lalaki at nagtungo sa kanyang likuran para tanggalin ang pagkakatali ng kanyang kamay at paa. Sa ngayon, gusto kong makita ni boss. Hindi kumibo si Camille at bahagyang inilingalingang paligid. Dumakot tingin niya sa pinto na pinanggalingan ng lalaki kanina. Bahagya itong nakabukas, kaya kung makakahanap siya ng tiyempo, sa oras na makalag ang kanyang tali ay pwede siyang tumakas. Nang sa wakas ay natanggal ng pagkakatali ni Camille, sa kamay at paa ay nakabuo siya ng pasya. Nang maraha siyang itayo ng lalaki ay doon siya nakakuha ng tiyempo. Malakas niya itong tinuhuran sa pagkalalaki nito at saka mabilis siyang kumaripas ng takbo patungo sa pinto. Shit! God damn it! Sigaw nito habang masamang mukhang nakahawak sa pagkalalaki. Nagtatalon pa ito dahil sa labis na sakit pero marahil dahil sa 2 araw na siyang hindi kumakain at umiinom ng tubig ay nangangatog ang kanyang mga tuhod. Dahilan para maabutan siya ng galit na lalaki at sipain ng malakas sa likod. Umitya si Camille ng may 2 metro at lumagabog sa sementadong flooring. Namimilipit si Camille dahil sa matinding sakit na naramdaman sa nasipang likod. Sa palagay niya ay may mga buto siyang nabali sa parteng iyon. Hindi pa roon natatapos ang lahat. Hindi pa nakontentong lalaki at dumampot ito ng 2x2 at inihampas sa kanyang mukha at binti. Mabilis namang nasalo ni Camille ang kahoy na tatama sa kanyang mukha, subalit dahil sa lakas ng impact noon ay tumama na rin yun sa kanyang bibig at kaagad na pumutok. Namanhid din ang binti niya dahil sa malakas na pagkakapalo. Baby, hindi mo ba alam kung nasan ka? Nakangisat ng lisik ang mga matang tanong ng lalaki. Hawak-hawak ang 2x2 sa kamay ay muling naglakad papalapit kay Camille ang lalaki. Nakakahilakbot ang itsura nito na para bang inaalihan ng masamang demonyo. Nandito ka ngayon sa Country X na kung saan tirahan ng mga taong halang ang kaluluwa. Siguro narinig mo na kung saan ito. Nanlalaki ang mga mata ni Camille nang marinig iyon. Talagang ipinagkanulo siya ng kanyang nanay Zoila sa lugar na kung saan mas masahol pa sa hayop ang turing sa mga tao. Isang braso pa lang ang nababali ko sa'yo. Nakangising wika ng lalaki sabay turo ng kahoy na hawak nito kay Camille. Sa susunod dito na kita patatamaan, dito at dito, sabay turo sa kanyang braso at binti at ulo. Napaka-interesante talagang pumatay ng tao, dagdag pa nito sabay halakhak na para bang nasisiraan ng bait. Nanginginig sa takot si Camille ng mga sandaling iyon at naisip niyang doon na yata siya mamamatay sa lugar na hindi niya alam kung may makakahanap sa kanya. Ipinikit na lang ni Camille ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili sa maaring mangyari hanggang sa bigla na may tumulak sa pinto at pumasok ang isang lalaking mukhang isa sa mga tauhan. Maliit ito na lalaki at maitim at may katabaan. Nang makita ito ng naunang lalaki, ay nanlisik ang mga mata nito at hinampas ang 2x2 na hawak sa lalaki. At sinong misabi na pumasok ka dito? Hinayupak ka. Nang gagalaiting tanong nito sa bagong dating na lalaki, na kaagad pumutok ang ulo, napaluhod ang lalaki sa sahig, habang sapusapong ulo na pumutok. Boss, pinapasabi ni madam na hindi mo dapat pinapakailaman ang babaeng yan. Hindi siya ordinaryong babae. Ngumisi naman ang lalaking tinawag na Boss M sa tauhan. At ano naman, hindi ko ba siya pwedeng paglaruan kapag gusto ko? Sinabi ni madam na hindi siya maaring galawin. Mukhang may iba siyang plano para sa babaeng yan. Muling tura ng tauhan habang walang ampat ang pagtulo ng dugo sa ulo. Tila wala namang pakialam si Boss M sa sinabi ng tauhan at muli itong hinampas ng kahoy.
Lumayas ka sa harapan ko, maglalaro ako hanggat gusto ko. Sinubukan ng tauhan na gumapang palabas para i-report sa tinatawag na madam ang sinabi ni Boss M. Pero isang morenang babae ang pumasok sa kwarto. Nakasuot ito ng itim na leather jacket na nakabukas ang zipper at tanging itim na bra lang ang pangloob. Ang pangibaba naman nito ay itim na leather short na halos puwet na lang ang natatakpan. Nakapusod ang buhok nito at mukhang maliwalas tingnan ng mukha, bagamat mababakas pa rin ang kasamaan. Nova, tigilan mong babaeng yan. Maghanap ka na lang ng ibang babae na mapagbubuntunan mo ng galit. Saway ng bagong dating na babae. Madam Violet naman, ang babaeng ito lang ang nagustuhan ko sa mga kasama niya. At sino naman ang gusto mong ipalit ko? Tanong ni Nova na ayaw magpatalo. Wala akong pakialam kung sino gusto mong ipalit basta hindi pwedeng babaeng yan. Nakangisi namang sagot ni Madam Violet habang nakatingin kay Camille na noon ay nakayuko lang habang nanginginig sa takot. Wala namang nagawa si Nova kung hindi sumunod sa sinasabi ng babae. Inayos nitong sarili saka pabatong binitawan ng kahoy na hawak. Dapat ka mag-ingat, Nova. Ang isang ito'y pwede nating ipalit sa malaking halaga ng pera. Kapag mapatay mo siya, malaki ang mawawala sa atin. Paalala pa ni Madam Violet sa lalaki. Alam mo namang yan lang ang libangan ko, Madam Violet. Sagot naman ni Nova sabay palo ng mahina sa puwet ng babae. Naningkit ang mga mata ni Violet sa ginawang yun ni Nova. Go away, bastard! Pag hawakan mo pa ako ulit, puputulin ko yung kamay mo, angil niya. Sa halip na masindak ay ngumisi pa si Nova sa kaharap. Madam Violet, alam kong patay na patay ka kay Boss Art. Pero kamalas-malasan mo kahit maghubad ka pa sa harapan niya, hindi ka niya papansinin. Kaya kapag tigang ka, puntahan mo lang ako. Nangasar na wika ni Nova, sabay talikod at nagtuloy-tuloy ng labas. Naiwan si Violet at si Camille sa kwartong iyon. Nakangising pinagmasdan ni Violet si Camille habang kumukuha ng bakal na upuan. Naupo ito sa harap ni Camille habang nakaekis ang mahabang binti. Umangat ang isang kamay ni Violet upang itingalang malit na mukha ni Camille na noon ay namumutla na. Maganda ka nga talaga. No wonder Art is attracted to you. Ani Violet habang pinasasadahan ng tingin ng mukha ng babaeng hostage. Mabagal ng paghinga ni Camille ay para bang kinakapos na siya. May kung ano rin siyang naaamoy ng mga sandaling iyon na hindi niya mawari kung ano. Sino? Si Art? Nahihirapang tanong ni Camille sa babaeng kaharap. Kumislap ang kulay berdeng mga mata ni Violet at bahagyang kinurot ang baba ng babae. My dear, may kasabihan nga tayong pinapatay ang masyadong maraming alam. So if I were you, just keep quiet. Ani Violet na ginawaran ng matamis ng ngiti si Camille. Matapos ng pag-uusap niyon ay tumalikod na ito, subalit bago tuluyang umalis ay narinig ni Camille na nagsalita ito. Papuntahin yung piping si Stella, ipagamot ang babaeng yan. Utos nito sa kung sino mang saka lumabas. Dahil sa walang kain at wala man lang tubig sa loob ng ilang araw at sa sakit dulot ng tinamong sugat sa katawan ay muling nawala ng ulirat si Camille. Hindi alam ni Camille kung gaano katagal siyang nawala ng malay subalit nagising siya nang maramdamang may gumagalaw sa kanyang braso. Pagdilat niya ng mga mata, isang babaeng nakita niya na nagbabalot ng benda sa sugat niya sa braso. Subalit muntikan na siyang mapatili nang makitang mukha nito. Kulubot ang mukha nito at malalim ang bawat peklat na halatang galing sa pagkasunog. Mahaba ang buhok nito at kayumanggi ang kulay at kung titingnan ay may maamot ang mukha bagamat natatakpan ng natatakot na itsura, likha ng nasunog na balat. Sino ka? Namamaos at mahina na tanong ni Camille. Ngunit sa halip na sumagot tinalikuran lang siya nito at nagtungo sa maliit na mesa. Pagbalik nito ay may dala na itong mangkok na may lamang lugaw. Inilapag nito yon sa kanyang harapan at sa menyas na kainin niya yon. Doon napagtanto ni Camille na itong doktor na tinutukoy ni Madam Violet kanina. Dahil ilang araw nang hindi nakakakain kaya na makita ni Camille, ang bowl ng lugaw ay bigla siyang natakam. Mabilis nang dinampot ang kutsara sa tabi noon at nilantakan dahil sa gutom ay sandali niya lang itong naubos. Sa pagkakataong iyon, pakaramdam ni Camille ay nanumbalik ang kanyang lakas dahil naglalaman na ang kanyang tiyan. Meron pa ba? Nahiyang tanong ni Camille sa babae habang nakatitig sa mga mata nito, natigilan ng babaeng pipe na magtamang kanilang mga mata. Iyon ang unang beses na may taong tumingin sa kanyang na diretso simula nang masunog ang kanyang muka. Kadalasan kung hindi natatakot ay nandidiri sa kanyang mga ito sa tuwing napapatingin sa kanya.
Napayuko ang babae saka tumango kay Camille pagkatapos ay tumayo para muling lagyan ng bowl ng lugaw. Thank you, ani Camille saka muling nilantakan ng lugaw. Kailangan na muna niyang kumain para magkaroon ng lakas ang kanyang katawan nang sa gayon ay makapag-isip siya ng maayos. Nang akmang aalis ng babaeng pipi ay tinawag to ni Camille at nagpakilala. Camille ang pangalan ko, ikaw? Humarap ang babae kay Camille na para bang natatawa, para bang sinasabi nitong, paano kita sasagutin? Hindi ako nakakapagsalita. Sumenya si Camille sa piping babae na sang language. Natunan niya noong nag-volunteer siya sa isang bahay ang puna ng ibig sabihin ay, nakakaintindi ako ng sign language. Nang maintindihan ng babae ang sinabi ni Camille, tila ba kumislap ang mga mata nito, pero ilang segundo lang ang nagdaan nang muling nagdilim yon. Tumalikod na ito kay Camille saka ipinagpatuloy ang naudlot na paglabas. Masusing pinagmasdan ni Camille ang nakasarang pinto. Binenta siya ng walang puso niyang nanay sa isang purgatorio. Pero ayaw pa niyang mamatay kaya kailangan niyang makaisip ng paraan para mailigtas ang kanyang sarili. At ang babaeng pipi na gumamot sa kanya ay malayang nakakalabas-pasok sa kwartong iyon ay malakas ang kutob niyang may mabuting puso. Nakakulong si Camille sa isang kwarto at araw-araw ay ang babaeng pipi lang ang tanging nakikita niya na naglalabas-pasok para pakainin siya. Hindi siya natatakot sa babae o kaya naman ay nagpapanik pero parati siyang umiiyak dahil sa mga maaring mangyari. Sa tuwing nagpupunta ang babaeng pipi, sinasamantala ni Camille ang pagkakataong makausap to. At dahil sa sign language, ang paraan ng kanilang pag-usap ay hindi naririnig ng guard na nagbabanti sa labas ng pinto. Palaging tinatanong ni Camille kung saang syudad ito nakatira at kung may pamilya pa ba ito. Nung unay hindi siya pinapansin ng babae. Pero nang marinig nitong salitang pamilya, ay tila kumislap ang mga mata nito. Sinamantala ni Camille ang pagkakataon. Hinawakan niyang kamay nito sa kamasuyong umiti at suminyas. May pamilya rin ako. May sakit ang kapatid ko at kailangan niya ako. Tumingin naman sa kanyang babaeng pipe, pero wala itong reaksyon kaya muli siyang suminyas. Gusto ko sanang umuwi dahil hinihintay na ako ng kapatid ko. Umuwi na tayo, alam kong hinihintay ka na rin ng pamilya mo. Tila ba nagulat ang babae sa sinabing ni Camille. Sabay bawi ng kamay nito na para bang napapaso. Nagpapanik tong dumiretso ng takbo palabas ng kwarto at muling inaiyaw ng di-isa. 7 araw nang nakakulong si Camille sa kwartong yun. 7 araw na siyang walang maayos na tulog, kain at ligo. 7 araw na rin siyang nag-iisip kung papaano makakatakas sa impyernong yon. Hindi niya kilala kung sino si Art na yon. Sa mga narinig niya ay ang taong nagpadukot sa kanya. Hindi niya rin alam kung anong traso niya dito kaya pinapahirapan siya ng ganoon. Ngunit isa lang ang naisip ni Camille. Ng mga oras na yon, kailangan niyang umabot ng 30 days. Hindi niya hayaan ang sariling mamatay. Dahil sa loob ng 30 days, muli silang magkikita ni Sergio para sa annulment. At alam niyang yun lang ang tanging paraan para malaman ni Sergio nawawala siya. Yun lang ang kanyang pag-asa na makakatakas sa malaimpyernong bangungot na ito. Ano kayang mangyayari ngayong nasa panganib ang buhay ni Camille? Malaman kaya ni Sergio ang kahinatnan ni Camille? At anong mangyayari kapag nalaman ni Camille na si Art na mastermind sa pagdukot sa kanya? At Elias ay iisa. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.